Alas 2:26 ng hapon ng bawian ng buhay ang 7 taong gulang na batang si Stephanie Nicole Ella dito po sa East Avenue Medical Center. Namatay po siya na hindi natatanggal ang balang pumasok sa loob ng kanyang ulo. Ito po yung nakabuod. Kaya po kanina nagpunta po rito ang investigador ng Caloocan na pulis para kausapin ang magulang at pakiusapan na pumayag na ma-autopsy ang bata para mo matanggal yung balang nakabaon sa utak doon sa ulo ng bata. At pumayag naman po yung magulang nitong si Nicole dahil sabi nila kung ito po makakatulong para mapabilis ang investigasyon at mapanagot kung sino man po ang may kagagawa nitong pagkamatay nitong si Nicole. At nakiusap din po itong pamilya nitong si Nicole na kung may nakakita ay maaari po makapagtulungan para mapabilis po ang investigasyon at mabigyan ng hustisya ang pagkamatay nitong si Nicole. Narito po ang magkasunod na panayam natin sa ama nitong si Stephanie Nicole na si Jay at sa investigador po ng kasong ito. Kausap ko na po yung ama at saka yung ina ng bata na kinakailangan po sumailalim sa autopsya yung bata. Dahil yun lang po ang paraan para makuha natin yung bala doon sa ulo ng bata. Yun din po yung magiging basihan natin sa pagpa-file ng demanda, yung autopsy report galing sa PNP Crime Laboratory Services. At the same time, pagka na-extract na po yung bala doon sa bungo ng bata, yun din po yung magiging basis ng study natin sa ballistics examination. Ang makikita lang po natin dito sa Gabal siguro kung yung firearm na ginamit ay unlicensed. So kung unlicensed yung baril, so mag-start na naman tayo ng panibagong investigasyon through naman doon sa community na. Yun, sino naka-witness na nagpaputok si ganong ganito, kung sinong gano'n naman mangyayari, magkakaroon tayo ng statement taking na ganyan, mga documentary evidence na tayo. Pumayag ba kayo doon sa police na i-autopsy si... Opo ma'am, kasi kailangan namin yung bala talaga para desidido talaga kami na mahuli yun ma'am. Madaling araw pa lang ma'am yung unang cardiac arrest niya. Kinausap ko na si Nicole kung talagang pagod na siya. Kasi nakikita ko sa mukha niya talagang hirap na siya. Sabi ko, pag na niya kaming isipin ng mama niya. Tapos yung pangalawang cardiac arrest, yun. Sabi ko pag nagtuloy-tuloy, kinausap ko na yung asawa ko na ibigay na namin si Nicole. Kasi mas mahihirapan lang siya ng kung patuloy pa rin namin na kung makukonsensya siya, sumuko na lang din siya. Yun lang po kasi sayang yung batang wala para dahil lang sa mga nagawa niya.